Kumusta? Mabuti! For today's video. For today's video ay tuturuan tayo ni Nilush kung paano mag-yoga at may pabalerina pa nga na atake. Pero bago yan ay unti-unti na nga bumabalik ang sakit ni Nilush at ayun nga't walang maisipan at ang makita ko ay nakasuot ng salamin. Kapag bumabalik nga ang kanyang sakit ay kung ano-ano din ang kanyang pinaggagawa at hindi pa nga malalayan kaya tatahi-tahimik pa lamang. Yafe! Dumating nga din ang araw na yan ang social worker ni Lola para bisitahin at kamustahin siya. Siya si Sosya na at pagpasok pa nga lamang niya ay binati at kinamusta niya din si Nilush. Hindi na nga katulad ng dati si Nilush na pagpasok pa lamang ng bisita ay todo ngiti na at todo bate at ngayon nga ay may pagkasuplada na ang person. Isa nga sa kagandahan dito sa Israel na mayroong bumibisita na social worker at hindi nga lamang isa kundi dalawang magkaibang agency ang bumibisita dito. Diyan nga ipinakita ko sa kanya yung commode chair ni Lola na nakalagay dyan sa kusina ni Nilush. Ang kaso ay hindi naman ginagamit ni Lola. Sinundan nga agad ni Nilush dahil kapag bumabalik ang sakit niya ay ayaw niya na may ibang papasok dyan. At minsan nga kapag meron siyang nawawala o hindi agad na makita na isang bagay ay pinagbibintangan niya ang ibang tao na kinuha daw kahit hindi naman. Kaya dito sa bahay ay bawal galawin ang mga gamit niya at mga abubot dahil alam niya kung saan ito mga nakapwesto. Ingat paalis ng social worker at hindi din naman siya nagtagal dito sa bahay at bago nga umalis ay ipagamit ko daw kay Lola yung commode chair. Madali nga sabihin na ipagamit kay Lola ang kaso ay ang problema ay si Lola dahil kapag ayaw niya ay ayaw niya talaga at hindi pwedeng pilitin. Hindi nga madali ang mag-alaga ng mga matatanda at kapag wala nga sa posisyon namin ay napakadali lamang na mag-suggest kung ano ang pwedeng gawin sa kanila. At sa trabaho namin ay hindi lamang dapat physically fit kundi dapat emotionally and mentally fit din. Lalo na sa tulad ko na dalawang alaga at mas challenging pa nga dahil kay Nilush kapag bumabalik ang kanyang sakit. At eto nga't oras na ng kainan kaya iniready ko ng pagkain ni Nilush at nag-request nga siya dyan na gusto niya din daw nung katulad ng pagkain ni Lola na may isda. Maayos pa nga si Nili dyan kaya okay lang sa kanya na kumain at makakita ng isda dahil kapag nasa malalang kondisyon siya ay galit siya sa isda. Kain tayo ng isda. Kain tayo sa Isda? isda. Masid isda. Dagat. Dag. Naku, ma'am. Masid dag. Isda. Isda. Kain tayo isda. Taim. Pilay nga na isda yan at yan yung binibili ko kay Lola na ready to eat na nakababad sa oil. Hiniwa-hiwa ko nga lamang na maliliit para hindi isubong lahat ni Nilush at buti na nga lamang at nakain na siya niyan dahil ang alam niya lamang dating kainin ay yung tuna na nasa lata at yung gefilte fish. Sa atin nga sa Pinas kapag kumain tayo ng isda ay kailangan na may kapartner na kanin at dito nga sa Israel ang mga tao ay hindi uso sa kanila ang kanin. At kapag kumakain nga si na Lola ay sa halip na kanin ay tinapay ang kanilang ipinapartner. Naalala ko nga yung kwento sa akin dati ng anak ni Lola na panganay na alam niya daw na ang mga Pilipino ay mahilig sa kanin. Dahil meron siyang nakuha na Pinay na tagalinis ng bahay na umaga pa nga lamang daw ay kumakain na ng kanin. Rice is life nga tayo mga Pilipino at meron nga na kapag hindi nakakain ng kanin ay parang nanghihina. Hindi katulad dito sa Israel na masilig nila ang pagkain ng gulay at prutas kaya mahaba ang kanilang buhay. At ayun nga't pagkatapos kong pakainin si Nilush ay pinaliguan ko na din at pinalitan ko ng cover ang kanyang kama at pati pillowcase. Simula nga nung natumba si Lola sa sahig ay hindi pa ulit siya nakakahiga dyan at yun naman kanyang sugat ay paunti-unti na din gumagaling. At pati yung kanyang paa ay hindi na din pina-x-ray dahil kaya lamang naman sumakit at nagkaroon ng pasa ay dahil naipit yung kanyang hinliliit. Buti na nga lamang at umayos na din dahil may kamahalan nga din ang pagpapa-x-ray dito sa bahay na aabot ng mahigit 40,000 pesos. Ayun nga't may oras si Nilush na masaya, tawa ng tawa pero kapag kinausap mo ay kung ano-ano na ang pinagsasasabi niyan. Nung unang dating ko nga dito kay na Lola ay kasagsagan ng sakit ni Nilush at yung kanyang itsura ay parang laging galit. Nagkameron din ako ng konting takot at pangamba lalo na at hindi ko pa naman kilala ang kanyang ugali at sabi nga lamang sa akin sa agency ay hindi naman daw nananakit. Naging maingat nga lamang din ako noon lalo na kapag naglilinis ako ng bintana pinapakiramdaman ko pag lumalapit siya at baka ako'y maitulak. Dumating pala niya ng caregiver ni Imadora na si Maria at meron siyang dinala na pagkain dito sa bahay. Ay nga natatawa ako dyan kay Nilush at akala ko kung anong ginagawa at nang tanungin ko nga ay nag-e-exercise daw siya. yoga. Ato sa? Yoga? Od pa, Matthew sa yoga. Tawang-tawa nga ako dyan kay Nilush at ang cute tingnan at nag-yoga daw siya.
At hindi nga lamang yoga at may nalalaman pa na siya daw ay nagbabalirina. Okay nga lamang pag ganan si Nilush na masayahin at laging nasa mood basta wag nga lamang sisingga ang kanyang sakit. Ballerina! Magtiwarik. Madam to say a pleasure. At pagkatapos mag-yoga at maging balerina ay merienda time natin. Ngayong ipinadala ni Imadora kay Maria na pagkain at apple cake daw yan. Mahilig ang magbigay ng pagkain si Imadora kina Lola at kapag hindi ko nga nakukuha sa kanila ay ipinapadala na lamang niya kay Maria dito sa bahay. Ay siya, hanggang dito lamang ating kwento for today's video at maraming po salamat sa inyong suporta at laging panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And please follow and share ako Infinity Private Resort and Events Place and please subscribe to my YouTube channel.